aking kambing. Si Rambo at saka si Rambi at saka si Chombi. Mag-ina sila. Ang cute ng mga anak nila. Paborito nila ang Napier. Lagi silang kinukumpaya ng Napier. Sinanay sila sa Napier kasi yun lang talaga ang source ng kumpay sa area ko na kinukuhanan namin o di kaya agho. Kahit ano naman kinakain nila, kaso lang si Rambo at saka si Chambi, paborito to talaga nila yung Napier. So Napier talaga ang mostly nga kinukumpay sa kanilang mag-ina at sa lahat ng mga kambing. So ang bubusog nila, ang bilis nila mabusog, ang cute. Yung family ko, yung kapatid ko, lahat, mga pamangkin ko, ano sila, padugmon. Yung papa ko, mahilig sa palaisdaan, nangingisda, nagkukuryente, ganun. So, ang ginawa nila, nagsama-sama silang magkakapatid, si mama, mga kapatid ko, bayaw ko, ayan, nagkukuryente yan sila sa mga isda, sa suba. Ayun. Ang ginagawa nila, hinaharangan nila, gumagawa sila ng padugmon. Ganon. Yung hinaharangan yung buong tubigan, kung saan ang area ng mga tubig, lagyan nila ng mga bato-bato, tapos isang daanan lang papasok yung isda, papasok dyan. Tapos, pag napasok na yun, mga 4 days, mga 4 na araw, ang gagawin nila, pinapainan yun dyan sa loob. Binibigyan ng feeds, kahit anong pagkain pwede mong ilalagay para amagin ng mga isda, mahihikayat yung isda pupunta dyan sa area na yan kasi may maraming pagkain. Yung mga isda naman kahit anong isda lang ang makukuha nila. Tilapia, karpa, hito, mga paitan, mga gurami, kahit anong isda, mga janitor, mga haluan, parang ganun. Taiwan na native. Yun, ordinary isda lang sa sapa. So, yan ang ginagawa nila. Sobrang sobrang sila sa isda. Kasi yan siya, pwede mo siyang pahubsan, pwede hindi. Karon naman sila kabot. Pero kailangan mo siya ng kurintihin para mas marami kang nakukuha talaga sa kanila. So ayan ang ginagawa nila. Pag wala silang trabaho, halimbawa sa Sabado at Linggo, ganon, kasama na rin yung partner ko. Ayan, nagtipon-tipon sila. Kumbaga, nagpipiknik-piknikan sila dyan. Dyan talaga sila, as in, nagpipiknik sila dyan. Magdala sila ng mga pagkain, kahit anong pagkain. Magluto sila ng kanin. Kasi libre naman yung ulam. Ganon. Ganon sila kabilis na manguha ng isda. Ang bilis lang talaga nila. Kasi ako dati, nung naandyan pa ako sa province namin, ginagawa ko rin yan. Tumutulong din ako sa ganyan. Marunong akong gumawa ng ganito. And then, naglalaya din ako. So, sa kanila, ganyan din yan. Pag maraming talagang isda sa makukuha, nag-i-enjoy yung family, nag-i-enjoy sila, sobrang dami, ganoon. So libre na ang ulam, wala nang gastos, kasi pag sa province ka talaga, pag masipag ka lang, marami kang makakain, free na, hindi na masyadong magastos, hindi ka na makakabili ng mga karne, makabili ng isda, pumunta ka lang sa ilog at saka manguha ka ng mga isda, gano'n. Ang dami talaga nila doon. And then, ito naman yung partner ko, sinabay niya na lang, kasi samantalang sila, nagadugmon siya naman, ang ginawa niya, kumuha siya ng mga Napier para sa alaga niya. Meron kasi kaming baka, karbaw, kambing, gano'n. Ang ginagawa niya, kailangan niya talaga kumpayan yung mga alaga niya, gawa ngang yun lang ang source of income. Kailangan patatabain. Pagka nataba na, nagpapadami siya ng mga alaga. And then, siya na din pakikinabang yun sa bandang huli.
para darating ang panahon kung ma-for good na tayo bilang isang OFW, masaya na, meron na tayong mayroon tayong mga investment, ganun. So, ayang Napier na yan, ang tataba kasi dyan sa ilog kasi. Maganda pag sa ilog siya kasi bastante yung tubig, hindi katulad sa area ko na ang liliit ng mga Napier, hindi siya lumaki, hindi siya tumaba kasi walang tubig, wala siyang source ng tubig. So, pagdating talaga sa tag-init, hindi talaga siya maganda, hindi siya magiging mataba. Ito naman, ang tataba niya talaga as in grabe kasi sa gilid lang kasi siya ng sapa. So, anytime malamig, may source sila sa tubig kasi itong Napier, maganda talaga siya pag may tubig. So, ang hanap talaga nito is tubig. So, ang ginawa ng partner ko, dyan na lang siya nangunguha. Kasi ito, kasi public naman to, kahit sino naman pwede mangunguha. And then sabi ko nga sa kanya, lahat naman sa mga gilid-gilid, dapat taniman niya ng harvest niya. Tapos yung mga punuan ng mga Napier, kasi hindi naman kasali yung punuan ng Napier. So, yung mga tubo-tubo, sabi ko sa kanya, itanim mo para sa sunod, maraming Napier, kahit saan ka na lang, marami kang makuhana ng similya. So, ganun nga ang ginagawa niya kasi may area pa kami nga gusto na namin na lagyan talaga siya ng Napier, gawa ng, ito maganda talaga to, as in maganda siyang Napier. Hindi siya matulis. Hindi siya yung katulad ng ibang Napier na matulis na magaspang pag kinain ng alaga. Ang sabi niya naman sa akin, maganda daw yung Napier kasi medyo bata pa. Yung iba kahit matanda na daw pero maganda siya, wala siyang matutulis-tulis na parang tubo, ganon. Napier talaga siya na pakain sa mga alaga para pang baka, pang kambing. So, yun, kailangan niya talaga gawin. Araw-araw siya dito nangunguha ng Napier pag umaga. Lalo-lalo na nung isang araw, hirap na hirap talaga siya gawa nga. Ang motor niya, isang motor lang. So, hindi niya kaya. So, yung ginawa ko, binilhan ko siya ng motor at bumili din ako ng top down. And then, sabi ko sa kanya, para kuhanan niya isang biyahe, parang ganun, isang malakas ang maramihan ang pagkuha na siyang mga Napier. Ito naman, ito yung sinasabi ko sa inyo na yung tatay ko, mahilig talaga siya mangingisda. Ito, yung area na ito yung tinatawag na Padugmon. Yung hinaharangan niya lahat ng area ng patubig, and then gagawaan niya ng bahay-bahay, lagyan niya ng harangan niya yung mga bato, gawaan niya ng mga bahay, and then papasok yung mga isda dyan. And then every afternoon, kada hapon, nilagyan nila ng mga pagkain, kahit anong pagkain nilalagay mo pwede. Basta hindi lang makakalason. Ganon. So, nilalagay ng kapatid ko yung ipa ng palay, kasi gusto nila yun. Mabango kasi yun, o di kaya ipa ng mais yun. O di kaya minsan binibilhan nila ng 1 kilong feeds talaga, pangpaakit talaga ng isda para madami yung isda na aakyat sa area na yon. And then pag once kasi umakyat yung isda na yon, matatrap na sila. Pag once nga natrap na sila, hindi na sila makakaalis, ganon. And then nilalagyan nila yan ng mga dahon-dahon o puno-puno para magiging bahay ng isda. And then pag nag-harvest naman, kukunin na naman nila lahat ng mga kahoy para pagdating sa harvest, maglulutang-lutang na lang yung isda. And then kunan nila ng mga bato-bato para tatagas yung tubig. And then pag hinarangan nila ng moskitero, edi short na pera na, talaga isda na ang huli. Kasi minsan marami silang kuha, minsan hindi, tama lang, hindi talaga masero, ganon. So maganda talaga ang place, maganda siya.
Pag halimbawa, pag bumaha naman siya, maganda yung pag bumaha kasi maraming isda, maraming naanod na mga karpa, galing sa matataas, ganoon. Maganda lang siya. Sana, dati-dati, binabawalan na yung pangingisda na yung ano ba yun tawag nyo, panglagtang. Kasi lahat ng isda, pati yung mga similya namamatay. Pero ito, maganda siyang area. Gawa ngang kunti lang ang tubig. May area din na malalim. Yung pag nasa ilalim naman, ginagamitan naman nila ng ng pukot. Bumili kasi ako ng pukot para sa kanila, para lang talaga sa mangingisda sila, ganon. So, kasi lang yung nabili kong pukot, medyo maliit yung mga mata niya, nahihirapan sila. So, okay lang yan. Sabi ko nga, next time na lang mag-order, dapat laki-lakihan ko ang mata. And then, ayan ang partner ko, sinabay-sabay niya na talaga kasi sumama din siya, nangingisda, pero ang punto niya dyan is manguha talaga siya ng mga napier niya. Yun talaga ang kinukuhanan niya, yun talaga yung target niya. Sa paligid naman yan, marami naman yan pananim ng mga saging, mga banana, ganun, ang dami niyang mga banana na makukuha. Pero may-ari yun, hindi nila pwede gagalawin yun. Sa kanya, yung pwede lang dyan is napier. Kasi ang tataba ng mga napier dyan, sa area na yan. Ang lapit lang ng makuhanan niya. Sa sobra niyang mamabilis. Tapos, ang style niya yan, puputulin niya yan lahat-lahat, hindi nipasok niya sa sako. Kaya ayan, kailangan niya talagang araw-araw gagawin niya. Maganda nga yan kasi pag naubos niya na yan kumpay lahat, pag nauubos niya na yung mga kumpay, babalik naman sa dati yung mga napier na bata pa. Maganda kasi yung palagi siyang nakukumpayan kasi dami naman daw ko ng mga alagang baka dyan, kaso walang kumukuha ng magkukumpay dyan. Siya lang talaga ang kumukuha ng mga pangumpay sa mga baka, mga sa kambing, kasi gusto talaga ng mga alaga namin yan eh. So ayan na guys, thank you for watching.